Part 11. Serena. Ano tungkol kay Enzo? Ano pong alam nyo? Base sa tono nito, parang may duda siyang maaaring magkakasiraan sila ni Enzo kapag napakinggan niya ang sasabihin nito ngayon. About him. Stop it, Benedict. Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Kumunot ang noo niya nang makita ang isa pang kamukha ng lalaking nasa harap niya na nagpakilalang Lucio. Pero iba ang tinawag dito sa kakarating na lalaki. Kambal bang dalawa? Lucio! Napamaang si Benedict. Ibig sabihin ay ang pumasok ay si Lucio at ang kausap niya ay si Benedict. May panghuhusga sa mga mata ng balingan niya si Benedict. Bakit ito nagpakilalang Lucio kung hindi naman pala yun ang totoong pangalan nito? Wala kang karapatang i-brainwash ang anak ko. Si Lucio na agad lumapit sa kanilang mesa. Tumayo si Benedict. Hindi na halos makatingin sa kakambal. Halatang guilty. Pero kuya, alam mo ang ginawa ng lalaking yun kay Serena. Kalaban mo siya sa negosyo at hindi siya karapat-dapat para sa anak mo. Tulala siyang napatitig sa dumating. At ito pala ang totoong ama niya? Hindi niya maalis ang tingin niya kay Lucio. Wag na wag mong tularan ng ina natin, Benedict. Alam mong siya ang dahilan kaya nagkahiwalay kami ng ina ni Serena. Huwag mong pakialaman ang buhay ng pamangkin mo. May otoridad sa boses ni Lucio. Biglang bumukas ulit ang double door. Isa sa tauhan ang dali-daling pumasok. Excuse me, sir. Balisa ang muka ng tauhan. Sumabog ang isa sa barko na kinalululanan ng ibang tauhan natin. Pero kasama doon si Mr. Vitiello. Nabawasan tayo, pero napatumba natin ang utak nila. Parang mabubuwal siya sa kinatatayuan dahil sa narinig. Si Enzo? May masama nangyari kay Enzo? Hindi! Gusto niyang humakbang palapit para lumabas at puntahan agad ang tinutukoy ng mga tauhan nito. Lutang at parang ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Hindi mangyayari yun sa asawa niya. Walang nangyaring masama kay Enzo. Hindi yun magiging boss kung hindi yun marunong sa ganitong bagay. Pero abot hanggang langit ang kaba na nararamdaman niya. Tila kinukumbinsi niya na lang ang sarili para makalma ng kaunti. Hawak siya ng kanyang ama, si Lucio. Umiling ito at bakas ang simpatsya sa mga mata. Titingnan ng mga tauhan ko. Sasabihin namin sa iyo kapag may balita na. Ani ng kanyang ama. Matalim na tingin ang ibinukol nito kay Benedict bago umalis. Gustong magsalita ni Benedict upang humingi ng pasensya sa pagsisinungaling nito sa kanya. Pero hindi niya na ito pinakinggan at umalis na rin doon. Ayaw niya na rin pang pakinggan. Ang awkward lang na pinaglaruan siya nito ngayon lang tapos sa isang kisap mata, magsusori na lang bigla. Baka pati pagsusori nito ay iisipin niyang kasinungalingan lang din. Kasama niya ang anak nang maghintay siya ng balita tungkol kay Enzo. Patibong ang mga nasa barko. Plano na yun lahat ni Benedict para ma-corner si Enzo at mapatay. Nung una pa lang ay alam niya na ang plano ni Benedict. At ngayon ay nagtagumpay nga ang mga ito kahit nalagasan din ang mga ito ng kasama. Parang kinukurot ang dibdib niya. Kapamilya niya pa mismo ang dahilan kaya't hindi niya na makakapiling ang asawa ngayon. Kapamilya niya na naman. Tumawag si Lucio kinabukasan mga bandang 8:00 ng gabi. I'm sorry, Serena. Po? Na-confirm na ang bangkay ni Enzo ang nakita sa sumabog na barko. Hindi siya agad nakapag-react. Tulala siyang naisip na sa isang iglap. Wala na dyan ang asawa niya. Parang kailan lang nung kasal nila. Parang kailan lang nung matanaw niya itong naghihintay sa kanya sa altar. Masaya pa sila. Honeymoon pa nga dapat. At magsiselebrate pa dahil may anak ulit sila. Pero sino pa ang makakasama niya sa mga okasyon na yun? Wala na ang taong isa sa pinakamahalaga sa buhay niya. Si Enzo lang, ang taong kayang isuko ang marangyang buhay para sa kanya. Bagay na hindi kayang gawin ng iba kahit nga katugo niya. At kung sino pa yung mga ganon, ay sila pang kinukuha sa kanya. Hindi niya kayang lumabas at makipag-usap sa mga kasamahan sa baba. Gusto niyang mapag-isa. Kahit sa dinaos nilang funeral, ay halos ayaw niyang magpakita. Hindi pa patay ang asawa niya. Buhay na buhay pa ito. Nararamdaman niya sa puso niya kaya ayaw niyang maniwala.
Hindi ikaw yan. Umiiling-iling siyang nakatingin sa abo nito na nasa mismong jar. Hindi niya kailanman nakita ang katawan nito nung nasa morgue na ito. Hindi raw makilala ang muka dahil sa malalang pagkasunog. Baka mas lalo lang siyang madurog kapag nakita niya pa ang itsura ng asawa. "Where's this bitch?" Biglang nagkagulo sa likuran. Ito na ang ika-4 na araw para sa burol nito. Nagtataka na napalingon siya sa likod. Nakita niya kung sino ang pinipigilan ng mga tauhan sa likod. It's Carrie. Nanggagalaiti ito at gustong kumawala sa hawak ng mga tauhan ni Enzo. "You bitch! Simula nung makilala ka niya, nagkandaletse-letse na ang buhay ni Enzo. Salot ka talaga!" Naglabasan ang ugat nito sa leeg dahil sa galit. Nanatili siyang umiiyak habang nakatingin sa babae. Parang gusto niya na tuloy na paniwalaan na tama nga ito. Na talagang malas nga siya at nadamay si Enzo sa kamalasan niya. "Sana hindi ka na lang niya nakilala!" Napayuko siya. Hindi niya na matingnan ang ibang mga dumalo sa burol. Nahihiya siya at nagigilty at the same time. Sinabi niya na naman na huwag nang sumunod ang asawa, pero sinundan pa rin siya nito. Dapat naging maingat siya. Dapat hindi siya nagpabaya. Hindi niya rin naman ginusto ito. Mula umaga hanggang gabi ay umuulan. Hindi niya na halos madalaw ang anak sa silid nito dahil nananatili siyang nakatulala sa kama nila ni Enzo. "Baby, wake up." Nakarinig siya ng mahinang pagtawa. Namimigat ang talukap nang magmulat siya ng mata. Magaan ang pakiramdam niya at dahan-dahan siyang lumingon sa likod. "Baby." Namilog ang mata niya nang malaman niya kung sino ang nasa likuran niya at nakangiti. Nakayakap ito sa kanya habang magkatabi silang nakahiga sa kama. Enzo?" Hindi pa rin siya makapaniwala. Naiiyak na niyakap niya ito. Tahimik na ito ngayon at hinahayaan siyang yakapin lang ito. "Tama ako! Buhay ka! Tama ako!" Humihikbi siya at parang ayaw niyang bitawan ng lalaki. "Baby, close your eyes. Let's sleep." Basa ang pisngi na tumangu-tangu siya. Ayaw niya sanang pumikit. Natatakot siyang baka pagmulat niya wala na ito sa harapan niya. Nakatulog siya ulit at tanghali na nang magising siya. Parang binuhusan siya ng isang balding yelo nang makitang wala na si Enzo sa tabi niya. Nagpapanik na tumayo siya at lumabas. Mabibilis ang hakbang na nagtungo siya sa baba. Si Enzo agad ang hinanap ng mga mata niya. "Enzo?" Umiiyak na siya. Iniwan na naman ba siya nito? Katabi niya lang to kanina. "Ma'am." Isang katulong ang lumapit sa kanya. Wala sa sariling bumaling siya dito. "Si Enzo! Nasaan si Enzo?" Ma'am?" Kunot ang noo ng katulong na nakaharap sa kanya. Tila kinikilabutan ito nang marinig ang pangalan ng lalaking binanggit niya. "Si Enzo! Wala na si Sir, ma'am. Wala na po siya." "Hindi! Katabi ko siya kanina." Dumating ang iba pang katulong dahil sa komosyon na narinig sa may sala. "Nakakasama po sa baby, ma'am. Kumalma lang po kayo." Ang butler ay agad nang nagtawag ng doktor. Napansin ni Serena ang kakaibang tingin ng mga katulong na nakapaligid sa kanya. Hinuhusgahan siya ng mga ito base sa mga tingin ng mga to. Hindi siya nababaliw. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi siya nagsisinungaling. Malaki ang pagkahulog ng katawan niya sa mga nagdaang araw hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Sa bilis ng panahon ay hindi niya namamalayang tinapos nila ang 2 taon ng may kahungkagan. Nag-aaral na si Liam at ngayon 1 taong gulang na ang babae niyang pangalawang anak. Sa kabila ng lahat, sinubukan niyang magpakatatag. Kahit hindi na para sa sarili niya, kundi para sa mga anak nila ni Enzo. Nag-aral siya. Kinuha niya ang kurso na may kinalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Pinag-aralan niya ang lahat upang ibangon ulit ang negosyong iniwan ng asawa. "Hey, are you okay?" Napaahon siya mula sa office desk. Nakatambak ang mga financial reports sa harapan niya at ibang mga reports na dapat niyang tingnan. Napangiti siya sa lalaki, si Manuel, ang kaibigan niya na siyang tumulong sa kanya para maayos niyang mamanage ang kumpanya. Oo, bakit?" "Open ka pa ba sa proposal ni Mr. Jimenez?" Napakurap-kurap siya at agad inalala ang sinasabi nito. Kalaunan ay naalala niya na nga ang tungkol sa paaralang naisipang project ng team. "Deal ako.
Anyang tumangu-tangu pa sa kaibigan. Ilang saglit ay pumasok din ang isa pang babae. Hoy, bruha ka! Sabi ko, bumaba ka na! Nagpapakasubsob ka na naman sa trabaho. Pinapabayaan mo na naman ang... Could you please, Evangeline? Iritadong binalingan ito ni Manuel. Uy, nandito ang unggoy na to? Di ba dapat nasa zoo ang mga to? Bakit nasa office mo? Binaliwala ni Vange ang iritasyon sa mata ni Manuel. Natatawa na lang siya sa dalawang to. Inamin ni Manuel na may crush ito sa kaibigan niyang si Evangeline. Pero masyadong straightforward magsalita ang babae. Kaya't imbes na paghanga ang maramdaman ng lalaki ay napalitan ng iritasyon. Lalo pa at araw-araw itong tinatawag ni Evangeline na unggoy. Samantalang may itsura at sobrang gwapo ni Manuel. Pinagtatrabaho ka na naman ng todo ng isang to dito. Sabi ko naman sa'yo, sumabay ka na kaagad sa akin para di ka maabutan ng isa dyan. Nagpaparinig si Vange. Nagsalubong ang malagong kilay ni Manuel. It's important. This is not just a random stuff na pwede lang baliwalain. Si Manuel na hinihilot na ang sentido. Na-stress na yata kay Vange. Whatever, ani Vange na umikot pa ang eyeballs. Kitang mas lalong naging matalim ang mata ni Manuel dahil sa sagot ng kaibigan niya. Mamaya na lang ha, susunod agad ako. Ngumiti siya kay Vange na nakakunot na ang noo ngayon. Sabay tayo, may bagong gwapo na staff sa fave coffee shop ko. My God, dapat makita mo yun. Yun lang ba ang pinunta mo dito? Lalaki? Putol ni Manuel kay Vange. Iniwan niya na lang muna ang dalawa sa office. Narinig niya ang malakas na boses ni Vange sa labas. Nagsisimula na naman ang dalawa. Kukuha na lang muna siya ng kape. Ayaw niyang makialam sa LQ ng dalawa. Napabuntong hininga siya. Dahil sa proposal ni Mr. Jimenez, mukhang pupunta siya soon sa probinsya na pinanggalingan niya. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba siyang nararamdaman sa gayong iniisip niya ang probinsyang yun. Ano kaya ang dahilan? Pagkabalik niya mula sa pantry ay nasa lubong niya si Evangeline na umiiyak. Hihintayin kita sa baba, ani Evangeline sa kanya bago padabog na umalis. Bumukas ang glass door ng office niya at iniluwa ang nagmamadali na si Manuel. Kabado ito at mukhang may hinahabol. Si Vange, nasan? Siya ang binalingan ni Manuel. Nalilito na tinuro niya ang patungong elevator. Agad na kumaripas ang lalaki sa elevator. Halatang susundan pa si Vange sa baba. Isang buwan na rin ang nakaraan nung aminin ni Manuel sa kanya ang pagkakagusto nito kay Evangeline. Nitong nagdaang buwan ay panay na lang ang away ng dalawa at mukhang mas lumala sa buwan na ito. Hindi niya alam kung anong meron sa dalawa. Nagkibit-balikat siyang bumalik sa office. Siguro ay hindi na rin siya bababa pa. Baka gawin lang siyang chaperon ni Vange doon. O kaya'y gawing pangtaboy kay Manuel. Tinext niya na lang ang kaibigan na sa office na siya kakain. Magkukunwari na lang siyang napadalhan siya ng pagkain ng katulong. Sa online siya nag-order. Isa sa product campaign niya ang school na ipatatayo sa probinsya. Dati ay mga hotels lang ang hawak niya. Ngayon ay pati na rin ang mga skincare products. Hindi niya inasahang lalago ng ganito ang naiwan ni Enzo at napakalaking achievement na nito para sa kanya. Kinagabihan ay nag-ready na siya. Kinabukasan ang alis niya para mabisita ang site at para sa meeting nila ni Mr. Jimenez. Isa ito sa investor nila na may lupain sa probinsyang yun. Nagpapasalamat siyang naisip nitong ibaba ang presyo ng lupa nito para sa project nila. Ilang saglit ay may kumatok at binuksan nito ang pinto. Iniluwa doon ang isa sa katulong. Ma'am, nasa baba si Don Lucio. Hinihintay ka po. Alanganin siyang tumango. Sige, pababa na ako. Ang ama niya ang isa sa tumulong sa kanya nung halos masiraan siya ng bait sa pagkawala ni Enzo. Sa isang linggo ay 3 beses itong dadalaw sa kanya. Kaya lang, hindi niya kayang kausapin ang tiyuhin niya. Ayaw niyang magtanim ng galit. Pero hindi niya maiwasan, lalo na kung maaalala niyang nawala ang isa sa mahalagang tao sa buhay niya dahil sa taong yun. Nasa hagdan na siya nang matanaw niyang katabi nito si Liam sa sofa. Tulog na ang bunso niyang babae na si Sunshine. Kasama nito ang yaya nito. Pa, tawag niya dito. Agad naman na tumayo ang ama para yakapin siya. Sorry if I came here late. Kagagaling ko lang sa meeting. Anito. Natanaw niya ang attache case nito sa glass table. Tumango-tango siya at bahagyang ngumiti. Kumain na po muna tayo. Ilang buwan na ang nakararaan noong maitanong niya ang tungkol sa bagay na sasabihin dapat sa kanya ng tiyuhin. Yung tungkol kay Enzo na di niya pa nalalaman.
Mga edad 5 si Enzo nang balakin ng ama ni Enzo na ipagkasundo ang mga anak nila paglaki. 1 taong gulang siya noon at alam ng ama ni Enzo ang tungkol sa kanya, na siya ang anak ni Lucio sa pagkabinata. Iniisip ng mga itong tinutupad pa rin ni Enzo ang dati nang napagkasundaan kung kaya't nagpakasal ito sa kanya. Pero hindi yon ang nakita niya nung mga panahong nagsumpaan sila sa harap ng altar. Hindi niya makita ang pagkukunwari dito. Sinseridad ang nakabakas sa mga mata ng kanyang asawa. "I heard about your new project. Sa lugar ng mama mo?" Tumango siya. "Bukas na po ang alis ko." Bumuntong hininga ito. "You can stay in the mansion if you want. I only have 3 caretakers in there, pero pwede ako magpadala ng karagdagang katulong." Umiling siya. "No need pa. Ayos lang ako. Hindi naman ako magtatagal doon. Ilang araw lang ako at babalik agad. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata ng matagal." Hindi siya binigo ng ama niya kapag tungkol sa suporta ang pag-uusapan. Kahit hindi niya kailangan ang karagdagang bodyguard, ay nagpadala pa rin ito. Lalo pa nung makarating dito ang balitang tungkol sa pagwawala ni Carrie sa mismong burol ni Enzo. Hindi na rin naman siya ginambala ng babae pagkatapos nun. "Mag-iingat ka dun. Call me kapag nakarating ka na. Especially when you need something." Tumango siya at ngumiti. "Sure pa." Nandun pa rin ang kaba na hindi niya mawari kahit na nasa higaan na siya. Wala namang mangyayari sa kanyang masama, di ba? Ayos naman siguro ang magiging biyahe niya tungo sa probinsya. Mumuntong hininga siya at mabuti na lang ay hindi naman yun naging hadlang sa kanya para makatulog agad. Siguro dahil sa pagod. Mga bandang 5 a.m. pa lang ay inihatid na siya ng driver sa airport. Nasa mismong airport na rin si Manuel. Susunduin sila ng tauhan ng kanyang ama sa airport tungo sa mansyon. Para na rin mapanatag ang ama, ay pumayag siyang doon na tumuloy sa mansyon nito. "Here!" Kumuway si Manuel. Napakunot ang noo niya nang makita rin si Evangeline sa tabi ni Manuel. Nakabusangot ito, naka-shorts lang at naka-tube top, makapal ang lipstick at nagkalat ang eyeliner at mukhang wala pa sa sarili. "Don't mind her, dinampot ko pa to sa club. Lasing na lasing," paliwanag ni Manuel. Walang sinabi na kung ano si Vance sa kanya, pero mukhang problemado to dahil hindi naman ito maglalasing kung wala. Siguro kailangan niya na rin itong kumprontahin kapag nakarating na sila sa probinsya. Sa mansyon na lang siya magpapahinga. Sana lang hindi sumuka sa eroplano. Napapailing na lang siya. "I'll take care of her." Gaya ng pangako ni Manuel ay ito nga ang nag-asikaso kay Evangeline. Napapangiti na lang siya tuwing nakikita niya sa refleksyon ng salamin ng foundation niya ang pag-aalaga ni Manuel sa kaibigan niya sa likuran. Nasa likuran ang dalawa habang nakasandal ang ulo ni Evangeline sa balikat ni Manuel. Mabuti na lang at tulog lang si Vance hanggang sa nakalapag sila. Sinunto agad sila ng driver. Siya na ang pumwesto sa unahan at nasa likod ng dalawa. Nagising na si Vance at nagsasalita ito ng kung ano-ano. "Ito talagang mga lalaking to, sakit sa ulo. Pinagbigyan mo na nung nagloko ng una, umulit na naman. Ilang beses pa ba kayong dapat patawarin para magtino kayo? Hindi naman ako nagkulang. Binigay ko naman ang pagmamahal ko ng buo. Pero bakit kaya nyo pa rin mga liwa? Mga buwisit kayo." Hinampas pa nito si Manuel. Napabundong hininga siya. So, tungkol pala ito sa boyfriend nito. Hindi naman kagupuhan ng lalaking yun. Wala pang trabaho. Si Vance pa mismo ang bumubuhay sa lalaking yun. Halos gawin na ngang sugar mommy si Vance. Nagawa pang mambabae. Napansin niya ang pag-igting ng panga ni Manuel. Napapatanong siya sa sarili. Bakit ba hindi makita ni Evangeline ang pagpapahalaga ni Manuel dito? Nasa harap na ng kaibigan niya ang lalaking pahahalagahan ito. Pero hindi pa rin ito makita. Sana lang hindi agad mapagod si Manuel. Sana may pag-asa pa ang dalawa. Deserve naman yata ni Vance ang katulad ni Manuel. "Hindi naman ako nagkulang. Bakit ganun?" Umatungal na si Vance. "Akala ko boyfriend mo tong si Sir Ma'am. Manloloko pala yung boyfriend mo. Bakit di na lang si Sir Manuel mukhang mas mabait naman?" Biglang nagsalita ang driver. Nagulat siya at talagang nagawa nga ng driver na isatinig ang nasa utak niya. Napasulyap siya kay Manuel sa rearview mirror. Napatikhim ito at agad na nag-iwas ng tingin. "Itong unggoy na to?" Sinundot ni Vance ang pisngi ni Manuel. "Hindi nga ako kayang seryosohin ng mukhang butiki kong jowa. Ito pa kaya? Habulin ng chicks to.
Baka pag ito ang naging boyfriend ko, baka araw-araw pang stress ko. Iritadong napabaling si Manuel sa kaibigan niya. How sure are you? Halatang napikon na ang lalaki. Sure, 100%. Nakita nga kita sa club eh. 5 yung umaaligid sa'yo. Ngumuso si Vange. I didn't. Sila ang lumapit and I'm not interested with them. Nakakunot na ang noo ni Manuel. Duh, whatever. Pareho lang kayong lahat. Mas malala ka. Why don't you try me, Evangeline? Let's see kung lolokohin nga kita. Saka mo ko husgahan. Napangiti siya sa front seat. Mukhang may